Okay guys, welcome po ulit dito sa ating channel, Chamba Works Rich Bone. Yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol ito sa lagotok kapag nalulubak. Pero bago po natin simulan, intro po muna tayo. Alright, mga kapatid, mga boss. Yung pag-uusapan po natin ngayon ng lagotok, hindi lamang po ito nangyayari sa accent, kundi sa iba't ibang uri ng sasakyan na naka-electronics power steering. So, nangyayari sa accent, nangyayari sa Vios, nangyayari sa Mirage, nangyayari din sa Honda. So, paano po ba natin malaman kung ang lagotok, kung ang problema ay rack and pinion? Sa bawat piyesa po kasi ng pang-ilalim ng sasakyan, ang bawat piyesa po, kapag may problema, may kanya-kanya pong tunog. So ngayon, kaya naman natin tinatalakay itong rack and pinion dahil nga, ang kadalasang issue po ay rack and pinion. Kasi, madalas po nasisira yung kanyang bushing. Yung iba, nagkakamali po ng diagnose, nagpalit na ng shock, nagpalit ng bushing, nagpalit ng stabilizer link, nagpalit ng stabilizer bushing. Ang nangyayari, yung lagotok hindi pa rin po nawawala. Kasi sa kadami-dami niya pinalitan, ang pyesa na mismo na siya yung may sira, yun ang hindi napalitan. Kasi nga, yung sa pagdadiagnose, minsan, may mga nagkakamali din. Kaya, hindi ako nagkamali. Para po malaman natin na yung problema po ng ating sasakyan ay rack and pinion. Kaya madalas lang naman din talaga nangyayari yan. Sa sedan, i-play po natin yung kanyang steering, left and right, mabilis. Tapos may tunog po yung pok-pok, pok-pok, ganon. Bawat pihit mo may tunog ng ganon. Ibig sabihin yun ang may problema. So, bakit ba nasisira yun? Ang bushing po kasi na rack and pinion plastic lang. So sa katagalan, kasi habang pumipihit ka sa manubila, habang dinidrive mo, galaw ng galaw po yun. Kaya nagagasgas o nauubos itong bushing, nababawasan. Kaya katagalan, pag maluwag na, doon yung bushing, kapag maluwag na, magkakaroon pong tunog na yun, yung lagotok na po. Pero kung sa patag, wala ho kayong nararamdaman. Kahit mabilis kayo, mabagal. Pag once nakadaan lang kayo sa humps, o kaya sa malubak na daan, doon nyo po nararamdaman o naririnig yung lagotok. Minsan nakakairita. Kaya yung iba, pag medyo alanganin pa sa budget, lalakasan na lang po muna natin yung ating stereo, no? Para yung sound, yun ang maririnig natin, hindi natin maririnig yung lagotok. Kaya yung iba naman, sa katagalan, pag hindi naman kasi agad-agad na palitan, habang tumatagal, lumalala po yung ingay. Hanggang sa meron kaming isang customer na ginawa na pihit ng pihit siya ng kanyang steering, pero yung gulong hindi na sumusunod. Tamang-tama lang na nakarating siya doon sa shop. So yung ginawa namin, habang pinapaandar niya, kaming dalawa ni Kuya Grasa yung nagpipihit ng gulong sa kung saan direction siya pupunta. Kaya tama-tama lang na nakarating siya. Butit na sa shop na siya bago nangyari, kasi kung sa daan tapos tumatakbo siya, syempre delikado yun. Kasi lumiliko ka, hindi sumusunod, disgrasya yung abutin natin. So, para maiwasan po natin yan, ang gagawin, kailangan po natin palitan ng rack and pinion. Mayroon namang nagre-repair. So, yung mga nagre-repair, shoutout po natin yung mga nagre-repair ng rack and pinion. Marami ho kasing nire-repair na hindi naman tumatagal. So,
Kung yung repair ay gagastos ka ng 8,000, gagastos ka ng kahit ano, gastos pa rin yun. Kaysa naman magpapa-repair ka, yung pinakamaganda, magpalit ka na lang ng bagong rack and pinion. At least yun, sigurado, safety, tapos pang matagalan. Kasi karamihan, meron naman ilan na pumunta sa shop na galing na po sa repair yung kanilang rack and pinion, pero hindi umaabot ng 3 buwan, 2 buwan. Ang pinakamahaba, yung 6 na buwan sa repair. So, hindi ko alam siguro kung iba, mayroon namang tumatagal, wala pa naman kami pumunta sa shop na galing sa repair na inabot ng ilang taon sa kasi nagpalit ng rack and pinion. So, wala pa naman nangyayaring ganun. Kaya po, mga kachamba, no, sa pagdadiagnose naman ng rack and pinion, kailangan po maalam yung nagdadiagnose. Kasi, yung iba, magpapalit muna na kung ano-ano. Magpapalit ng shock, magpapalit ng suspension arm bushing, ball joint, tie rod, at saka rack end. Tapos, sabi, halos napalitan na lahat, maliban sa rack and pinion. Pero nandoon pa rin yung ingay. Kaya hindi naman nawawala yung ingay dahil nga sa pagkakamali ng minsan, pag diagnose, akala ito na yung sira, akala ganito ganun. Lahat na akala napapalitan, yung akala na yun, napapagastos. So, pinakamainam yan, kapag kayo nakaka-experience naman ng lagutok, lalo na pag konting lubak lang, malakas na yung ingay, yun, ikukonsultan nyo na po agad kung saan yung under chassis kayo na alam na kung malapit sa inyo. Pwede rin naman dalhin nyo sa shop. Meanwhile, tapos pag nadaan niya kayo sa lubak, ganyan, lagutok. Yung lagutok na narinig nyo, pag mabagal lang, pok, 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 ayun. Pero pag mabilis, pok, 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 pok. Yun, delikado na yun pag ganun. Kaya kailangan, ipapagawa nyo na. Kasi baka mamaya, mangyayari yung pinipinit mo yung steering mo, yung power steering mo, wala, malambot. Kaya lang, hindi naman sumusunod yung gulo, delikado yun. So ngayon, kung mayroon kayong mga problema sa inyong sasakyan, hindi lang sa pang-ilalim, makina, aircon, ano naman, pwede nyo po akong i-direct message, o pwede nyo po akong i-PM, o kaya, mayroon naman akong number dito, pwede nyo akong i-text, kaya pwede nyo akong tawagan. Kung mayroong ibang katanungan, pwede naman po kayong comment down below na lang po para may sasagot natin yan. At ngayon medyo sipagan na po namin yung pag-upload. Medyo matagal na panahon kami hindi nakapag-upload dahil nga sobrang busy kunyari. Tapos, okay guys, kung bago ka pa rin sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at share at hit the notification bell para magiging updated po tayo sa mga next video na i-upload po natin. 2 hours later. Okay guys, ito magpapalit tayo ng rack and pinion. So bago po natin palitan, check muna natin kung talagang rack and pinion yung problema. Baka mamaya subablay tayo ng palit pagkatapos nito. Wala, maingay pa rin, may lagotok pa rin. Kailangan, lalo na sa ganitong mga sitwasyon, ganitong mga trabaho, kailangan siguraduhin po natin yung ginagawa natin para naman magiging satisfied itong customer, may-ari nitong accent, kailangan po natin yan para matuwa siya sa trabaho natin. So ito, pakinggan nyo, dito nyo malalaman kung talagang sira yung rack and pinion. Dito po yan. So yan, ito muna yung una nating tatanggalin. Yan. Yan po yun ay galing sa steering column. Siyempre pag tinanggal mo yan, kailangan nakadiretso yung steering. Baka mamaya pagbalik mo nakaliko yung steering. Wala sa sentro yung manubila.
So kaya mapuputulan kayo ng clock spring. Pag tinanggal mo yung tornilyo, hugutin mo lang yan. Yan. Pagkatapos, puro sa baba na. So itong buong cross member, tatanggalin po natin yan kasama yung rack and pinion. Kung iisipin mo, ilang tornilyo lang naman yan. Kanya-kanyang diskarte lang sa pagbaba. Yan. So ito, sa ginagawa namin nito, nagagawa namin yan ng 1 oras, 2 oras. Matagal na yun. Yan, saglit lang naman po gawin yan. Pag tanggal yung tornilyo, i-jack nyo lang po yan. Tapos kusa na pong bababa yan. Yan, tingnan nyo. Yan, bumaba na. Kita nyo, yung pinakamahaba na yan, yun ang rack and pinion. Yan. Sa gilid naman, yung stabilizer din, roll and support naman yung sa gitna. Parang akala mo bulalo. So tatanggalin na natin yung rack and pinion. Tapos yan, ang bilis. Kita mo, nakakabit na kaagad. Nakakabit na yung gulong. So yan, ganun na po yung kabilis yung trabaho. Tapos yun, kakabit mo lang uli yan. Tapos may testing mo uli kung yan. So ito pala nakakabit na yung kanina nakakabit na kanina yun na. Yan, tinatanggal pa lang natin mali yung video. Okay lang, sige, loud trip tayo. Dito po yung luma. Talagang kamukha niya talaga luma. Talagang luma po yan. Ayan, tinatanggal po yung tornilyo. Binuhat na. Yan. Yan ang sira. Ito po yung bago, nakakahon. Galing pong Korea yan. Yan. Buo po yan, kasama na yung rack end, kasama na rin yung tie rod. So isasalpak po natin yan. Nagulat ako dun sa video kanina, tapos na ini-install na po ni Kuya Grasa yung bago. Madali lang naman po yung paggawa nito. Basta ingat ka lang, kasi nakahang yan. Kailangan merong safety kapag gumagawa, kasi ilalim yan. Hindi lahat na ilalim nasasarapan. Mayroong iba delikado talaga. Kaya ingat po kayo sa bawat. Ayan. Ay, kinakabit na naman ulit. Yan, higpitan na natin. Ayun, nalito ako Ayos lang. Nood lang po kayo mga kachamba. May mapapulot po kayong aral dito. Ayan. So, hinihigpitan na po natin. Baka mamaya tanggal to hindi, higpit yung ikot tama to. So, yan. Tapos biro mo kakatanggal lang. Ano ba naman to? Ano ba? Hindi, kakabit na. So, yan. Sinasalpak na po natin yan. Kala ko kakatanggal na naman. Maraming rewind So, yan. Ang gulo yung nagbibideo nito. Yan, kabit na po natin. Isang tornilyo lang po yan. 12mm. Tapos higpitan. Saglit lang po yan. Kailan sentro yung manubila pagkakabit. Ayan na naman, nakababa na naman. Kanina na sa atatan, binubuo na yan Ano ba naman to? Hinihigpitan na naman. Walang hiya. Pero ito naman yung video na to, hindi naman sa kung ano napapanood nyo po, mga kapatid, ito naman ay sistema lang po ng pagtatrabaho. Pero yun naman ay pinapaliwanag ko kung ano yung issue. So ngayon, pinapakita natin sa video. Kung susundin nyo po yan, mag-ilang kabit kayo, mag-ilang kalas din po kayo. Kaya huwag nyo po sundin. Tingnan nyo na lang po kung anong diskarte ngayon, kung hindi nyo alam, pwede ho kayong tumawag sa akin. May bayad yung bawat isang words. Yan, hinigpitan nakita kanina yan, naibaba lang po uli. Talagang napakahusay po yung ng video na ito.
Kasi muna umpisa nung ginawa kong video, ito lang po yung kakaiba. Tingnan nyo ilang beses na hinigpitan, ilang beses na kinilas, ilang beses na ginawa, hanggang ngayon hindi pa rin tapos. So yan, ayan, panibago na naman. Inaangat pa lang yan. Akala nyo kanina tapos na yon? Joke lang yun. Inaangat pa lang. Inaangat pa lang yan. Napakalupit nitong itong cameraman na nakuha ko. Di talagang kita nyo, may nginig pa ng kaunti. Ayan, tinataas na. Tinataas na. Yan, sigurado na yan hanggang matatapos na to. So, pinapahaba lang po natin yung video, Kaya paulit-ulit baba, paulit-ulit taas para wag po kayong mainip kasi nagsasalita pa po ako. Pakinggan nyo lang po yung boses ko. Tapos, kahit nakapikit na lang kayo, imagine nyo na lang na tapos na yung lahat. Ayan. Yung gumagawa nito, pagod na rin. Biro mo, kanina pa lang nag-start ng video na to, paulit-ulit. Taas na naman yung jack. Kanina, umpisa, nagkabit na ng gulong. Akala ko nga rin, tapos na. Ako yung ako yung nagbablog ngayon, sinisintro pa lang po, Huwag po kayo mainip, matatapos po yan. Konting taste na lang po, mga kapatid kong, mga mahal kong nanonood. O yun. Huwag nyo lang po gayahin kung ilang baba, ilang akyat po yan, Basta, ay nako, ayan, sigurado na patapos na ho yan. Nakikita ko na yung dulo Ay, yan, pag nahigpit na yan, ayos na yan. So, medyo nagkakamali lang po nagpagsasalansan ng video na to. Sigurado na yan, patapos na Ayun nagtatanggal ba yan o naghihigpit? Naghihigpit na. Ayan po, sigurado na po yan, matatapos na po yan. Talagang nakikita ko yung ikot po ng tornilyo, pahigpit. Ibig sabihin yan, patapos na po yan. Napakakahusay talaga nung nag-i-edit nitong video na to. Ayan na, sinong hihiga? Kamay lang yung nakita. Si Kuya Mil. Ayun. Naghihigpit na. Yan. Talagang hilig na hilig sa ilalim to Sumisisid na walang tubig to yan po si Kuya Mel. Kapatid ko po yan. Yan po yung kuya ko. Yan. So pinaghihigpit ng yan. 100% po yung higpit. Ano ba yun? Naghihigpit, nagluluwag. Naghihigpit ba? Naghihigpit. Yan. So sa kamay pala, kilala ko na. Yun, si Kuya Mil yan. Yan. So mga next na gagawin natin ay ito naman si Kuya Mil pa rin pala. Akala ko naman si Robin Hood. Yan, hinigpitan muna namin ng power handle yan bago namin higpitan ng baril. Tinatanggal na naman. Anak lang. Ayun, nakalimutan lang po siguro. May nakalimutan lang. Tinatanggal na naman. Ano ba naman klase ito dali lang. Ayun. Hinihigpitan na po yan. Hinihigpitan na. Tinanggal lang po lang yun. Nakalimutan ng grasahan siguro yung tornilyo. Ay, sigurado na Hihigpit na po yun. Mahigpit na. So, ngayon ay yan si Kuya Grasa yun. Delikado yun Ayun, tinitesting na natin. Tapos na agad. Ayan po kung makikita nyo. Ayan po yung wala ng tunog. Para po malaman nyo na yung may problema po sa inyong sasakyan ay rack and pinion. Kapag na-play nyo po yung steering nyo, mabilis. Pag mayroong tuk. Ibig sabihin rack and pinion po yung sira nun. Kasi nga, yung bushing, plastic lang po yun. Kadalasan kasi, lumalaki yung butas. Shafting po yung pinion. Hindi. Tiga.